Kumusta mga kasaliksik? Ang hukbo ng Russia ay nahaharap sa matitinding dagok. Nawawalan ng maraming mga sundalo araw-araw. Mas tumagal pa ang digmaan sa Ukraine kaysa inaasahan ng Russia. At si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay tila nauubusan na ng mga opsyon. Sa desperasyon, tila humahanap ang Russia ng suporta mula sa hindi inaasahan at kontrobersyal na kaalyado. Ito nga ay ang North Korea. Ngunit hindi na lamang ito usapin ng mga armas at bala na dati nang naiulat na ibinibigay ng Pyongyang sa Moscow. Ngayon, ang balita ay tila mas seryoso. May mga ulat na nagpapahiwatig na ang mga sundalo ng North Korean ay maaaring ipadala sa frontline, isang alyansang magbubukas ng bagong yugto ng digmaan. Ang tanong, kung handang magbigay ng suporta ang North Korea, ano kaya ang magiging epekto nito sa digmaan sa Ukraine? At higit pa rito, ito ba ay magpapalitaw sa NATO? Ang pinakamakapangyarihang alyansang militar na magsangkot ng direkta sa panig ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, dumarami ang mga ebidensya ng pakikisangkot ng North Korea sa digmaan ng Ukraine at mahirap itong baliwalain. Ayon sa mga ulat mula sa intelligence ng Ukraine, South Korea at mga kanluraneng media, sinasabing pumapanig ang mga tropang North Korean sa Russia. Ngunit hindi malinaw kung ilan talaga ang mga sundalong ito. Ayon sa isang source ng intelligence ng Ukraine, may 3,000 sundalong North Koreans ang iniipon sa Ulan-Ude, malapit sa Mongolian border. Samantala, may ibang mga source sa Far East ng Russia na nagsasabing dumating na ang mga sundalo ng North Korea sa isang base malapit sa Vladivostok. Ngunit hindi siya sabing ganoon ito karami. Sinusuportahan naman ng National Intelligence Service ng South Korea ang ulat na sinasabing 1,500 sundalo ang niihatid na sa Russia noong Oktubre 8 hanggang 13, taong kasalukuyan. Sakay ng 7 barko, nagsimula na rin dumating ang mga sundalo kasama ang mga uniforme, armas at peking mga dokumento ng pagkakakilanlan bilang mga Russian. Ayon sa NIS, ito lamang ang unang batch at maaaring umabot sa 12,000 ang kabuoang bilang ng mga sundalong ito na maaaring makapagbigay ng malaking epekto sa labanang militar. Inaasahang ang North Korean unit mula Ulan-Ude ay ipadadala sa probinsya ng Kursk sa Russia, lugar kung saan nagtangkang sumalakay ang Ukraine noong Agosto. Maaaring gawing pangunahing tungkulin ng mga North Korean soldiers ang pagbabantay sa mga border upang maipahinga ang mga tropang Russian sa mas direktang pakikipaglaban. Sa ngayon, inaasahan sila na gagampanan ang papel ng taga-suporta sa halip na sila ang direktang sasabak sa labanan. Ang pinakapambihirang ebidensya ng pakikisangkot ng North Korea ay nagmula sa video footage na ibinahagi ng Ukrainian Center for Strategic Communication sa CNN. Sa video, makikitang nakapila ang mga sundalong North Korean sa isang training ground sa Russia at tumatanggap ng mga kagamitan. Sa isa pang video, nakuhanan ng mga tropa sa Sergivka training ground na malapit sa border ng Russia at China. Ang mga dokumento naman na ipinamamahagi sa kanila ay naglalaman ng mga opsyon sa sukat para sa mga uniforme. Ang mga salita ay nakasulat sa parehong Russian at Korean. Ayon sa mga ulat ng NIS, ang mga sundalong ito ay tinuturing na mga elite soldiers ng North Korea. Sinasabing personal na ininspeksyon ni Kim Jong-un ang kanilang unit bago ang deployment. Ang mga sundalong ito ay maaaring mga piling kasapi ng espesyal na unit ng North Korea na may mataas na training at higit na katapatan. Bagaman elite, ang mga sundalong ito ay hindi kasing advanced ng mga kilalang espesyal na unit sa ibang bansa tulad ng US Navy SEALs o British SAS. Ang North Korea ay kilala sa kanilang lumang kagamitang militar at hindi tiyak na taktika. Kaya't bagaman sila ay matapat, maaaring hindi sila ganon kasopistikado sa larangan ng modernong labanan. Sa pagdating ng mga tropang ito, umaasa ang Russia na magbibigay sila ng suporta upang mailipat ang mga sarili nilang mga pwersa sa mga lugar na mas nangangailangan ng atensyon. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng patuloy na lumalalim na alyansa sa pagitan ng North Korea at Russia at maaaring magbukas ng mas malaking tanong sa mga implikasyon nito sa pandaigdigang seguridad. Ang pakikialam ng NATO ay maaaring maudyok ng sitwasyong ito, lalo na't hindi na lamang ito usapin ng Ukraine kundi ng mas malawak na hinaharap sa pandaigdigang kapayapaan.
Kaya naman ang tanong ay, ito ba ay isang pagmamalabis ng North Korea o may kakaibang pamantayan sila pagdating sa pagkakaroon ng special na unit? Ayon kay Am Hazan, CEO ng Gray Dynamics, isang intelligence firm sa London, hindi may kukumpara ang special unit forces ng North Korea sa NATO o Russia pagdating sa kasanayan. Kung ang sukatan ay mula 1 hanggang 10 na kung saan ang isa ay pangkaraniwang sundalo at ang 10 naman ay elite na kagaya ng SAS, ang Special Operation Forces ng North Korea ay nasa kaligitnaan lamang ng sukat, isang solidong 5. Ang SOF o Special Operation Forces ng North Korea ay mataas pagdating sa antas ng pagkakaroon ng lihim, ngunit sa teknolohiya at kagamitan ay malayo sa modernong puwersa ng NATO. Ang SOF ay may makulay na kasanayan simula noong 1968 nang sila ay bumagsak sa isang raid sa Blue House, ang opisyal na tahanan ng Pangulo ng South Korea, kung saan 26 sa kanilang 31 operatives ay napatay. Mula noon, kaunti ang nalalaman tungkol sa kanilang mga tagumpay o pagkatalo. Noong 2017, lumahok ang mga tropang ito sa pampublikong parada, kasamang regular na mga sundalo na tila salungat sa imahe ng isang elite na unit. Sa nasabing taon, ipinakita rin sila ng North Korean state media na suot ang mga uniformeng tila ginaya mula sa Black Berets ng South Korea. Sa kabila ng kanilang kasanayan at katapatan, may mga tanong tungkol sa magiging epekto ng kanilang presensya sa digmaan. Magiging sapat ba ang kanilang mga kasanayan sa harapan? O sila'y magiging dagdag na hamon lamang para sa hukbo ng Russia? Isa sa mga pangunahing balakid sa kanilang pagiging epektibo ay ang kakulangan sa pagsasalita ng wikang Russia. Ang komunikasyon sa gitna ng labanan ay napakahalaga, kaya't ang pag-integrate ng libo-libong North Korea na sundalo sa mga unit ng Russia ay hindi ganoon kasimple. Isa pang analis ang nagbanggit ng hirap ng Russia sa integrasyon ng mga bilanggo sa kanilang hukbo kahit mga nagsasalita na ito ng Russian. Sa ganitong kondisyon, mas nagiging komplikado kung walang common na lingwahe ang dalawang panig. Ang digmaan sa Ukraine ay isang brutal na labanan ng lakas kung saan ang tradisyonal na covert operation ay maaaring maging hindi epektibo. Kung walang malinaw na tungkulin, ang mga North Korean ay maaaring maging isang liability imbis na asset ng Russia. Bagaman malaking hukbo ang North Korea na may 1.28 million na aktibong sundalo, kakaunti sa kanila ang may karanasan lumaban sa internasyonal na laban. Ang hukbo ng North Korea ay mas kilala sa kanilang kasanayan sa construction kaysa sa aktwal na labanan, kaya't ang paglahok nila sa digmaan sa Ukraine ay posibleng unang pagkakataon sa internasyonal na digmaan. Ito ay isang malaking hamon. Bukod dito, sinusunod pa rin ng North Korea ang tradisyonal na Soviet na istruktura ng militar. Kaya may mga tanong kung paano nila maiaangkop ang kanilang motorized infantry sa mabilisang taktika ng makabagong digmaan. Sa ganitong labanang puno ng teknolohiya, ang mga makalumang pamamaraan ay maaaring magbigay ng mga hadlang sa kanilang kakayahan. May posibilidad ding mag-udyok ng pagtalikod ang kanilang presensya sa labas ng bansa kung maharap sila sa mas modernong pamumuhay at mga kalayaan sa ibang bansa. Ang ilan sa kanila ay maaaring masumpungan ang motibasyon upang tumakas. Dahil dito, iminungkahi ni Bruce W. Bennett mula sa RAND na maglunsad ng kampanya ang Amerika upang hikayati ng mga sundalong North Korean na tumalikod. Sa desperadong pangangailangan ng manpower ng Russia, nagbigay si Putin ng malaking papel sa mga tropang North Korean. Sa tala ng Ukraine, 678,520 ang mga tropa ng Russia ang nasawi simula noong Pebrero 2022. Dahil kailangan ng dagdag na sundalo ng Russia, kaya humihingi sila ng tulong kay Kim Jong-un ng North Korea para magpadala ng kanilang mga sundalo bilang suporta. Sa kabila ng maraming mga alternatibo, ang paghingi ng tulong sa North Korea ay nagmumukhang isang desperadong hakbang o huling resort para sa Russia, lalo na tumaharap sila sa malawakang pagkatalo at kakulangan sa mga sundalo sa digmaan sa Ukraine. Kung naging matagumpay sana ang mga huling mobilisasyon ng Russia, marahil hindi kinikailangan ang pagdulog sa North Korea. Ngunit ayon kay Valery Akimenko mula sa Conflict Studies Research Center sa UK, ang hakbang na ito ay maaaring paraan ni Putin
upang malampasan ang kabiguan ng mga mobilisasyon ng Russia. Upang may turing na tunay na lehitimong pakikialam ng North Korea sa digmaan sa Ukraine, kailangang patunayan ng Russia na ang mga aksyon ng Ukraine ay isang direktang pag-atake sa teritoryo ng Russia at ang kanilang tugon ay angkop at hindi labis sa banta na dulot ng mga aksyong ito. Mahalaga kasi ang prinsipyong proportionality, ang pagiging makatiwiran sa pagtugon. Ibig sabihin, dapat nasa sakto lamang ang antas ng pagtugon sa aktwal na panganib o pinsala na naidudulot nito. Kung ang pagtugon ng Russia at North Korea ay labis o hindi naaayon sa banta, maaaring ito ay turing na labag sa internasyonal na makataong batas na nagbabawal sa sobrang paggamit ng puwersa na nagdudulot ng labis na pinsala o sakuna. Gayunpaman, malinaw sa pandaigdigang pamayanan ang layunin ng pagkakaisa ng Russia at North Korea. Hindi ito may tuturing na self-defense, kundi isang palusot upang palalain ang digmaan. Kaya't lumalabas ngayon ang tanong, bakit hindi maaaring humingi ng tulong ang Ukraine mula sa NATO? Sa kasamaang palad kasi, ang sagot ay simple. Ang Ukraine ay hindi miyembro ng NATO. Ang kasunduan ng NATO sa kolektibong depensa na nakasaad sa Article 5 ay eksklusibo lamang para sa mga miyembrong estado. Kahit na hiniling na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang mas mabilis na proseso ng pagiging miyembro, nananatiling partner ang status ng Ukraine. Nagpahayag si Zelensky ng pangamba sa ulat na posibleng 10,000 sundalong North Korean ang ipapadala upang lumaban para sa Russia. Hindi na lamang ito usapin ng armas. Ito na ay tungkol sa direktang pagkakalipat ng mga tao mula sa North Korea patungo sa pwersa ng Russia sa Ukraine. Ang posibleng presensya ng North Korea sa digmaan ay nagbigay ng pangamba rin sa mga pinuno ng Amerika, kabilang si General Charles Fleet na nagbabala na ang North Korea ay maaaring magamit ang feedback sa totoong labanan upang pagbutihin ang kanilang sandata at kasanayan. Ipinahayag din ni NATO Secretary General Mark Rutte na mahigpit na lang minomonitor ang sitwasyon ngunit wala pa rin kasiguraduhan ng deployment ng tropa. Sa kabila ng tumataas na tensyon, ang pagiging legal ng kanilang pakikialam ay nananatiling hadlang. Kung lalalim ang pagkakasangkot ng North Korea at magdudulot ito ng malawakang krisis, maaaring mapilitan ng NATO na umaksyon. Sa kasong ito, mahaharap ang NATO sa dalawang imposibleng pagpipilian. Una, hayaang matalo ang Ukraine sa isang Russia na suportado ng North Korea o makisangkot at posibleng magdulot ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang direktang pagsali ng NATO ay magpapataas ng tensyon at ang pagtatapat ng mga pangunahing bansang nuklear ay magbubukas ng pinto sa isang pandaigdigang digmaan. Bagamat isang malubhang senaryo, ang posibilidad ng global conflict ay tunay. Ang pagkakaroon ng mga sandatang nuclear ng parehong Russia at North Korea ay nagbibigay ng malalim na panganib sa pandaigdigang seguridad.